Na ngayong gabi ay kasama natin ang aking kaibigan na pastor. I've known him for years, since World War II. And matagal ko po siyang kasama, mga kapatid, at nung binata pa siya hanggang sa nakapag-asawa na po siya. At salamat sa Panginoon, kasama niya ngayon ang kanyang may bahay, Sir Vivian, at kanyang anak. Pakitayo nga kayo. Yeah, amen. At salamat sa Panginoon na ito, mga batang ito, hindi ko lang napakita pa yung picture. Marami akong nakalimutan yung mga pictures na dapat ipakita sa inyo. But anyways, itong mga bata na ito, nakita ko po sila, kasama ko po sila, nung sila'y maliit pa, may picture kami eh. May picture kami niyan. Pero kalain nyo ngayon, by kailan ka pupunta ng States? Bukas. Babiyahe na po siya, papunta ng Amerika. Okay. And salamat sa Panginoon, no, na ngayon ay nakasama natin ang ating tagapagsalita ngayon. Na kamakailan lamang ay nandun kami, kasama ko sila Brother Roy, Brother Al, and some preachers, mga pastors na nag-preach kami sa kanilang simbahan para sa kanilang youth, ang tawag mo doon? Youth conference. And it was great, mga kapatid. Napakaganda ho ng conference. Maraming na-challenge. And also, napakaraming mga pastors. I also spoke to the pastors. And the work was great, mga kapatid. Talagang continue to pray for him and the ministry. At ako'y naniniwala na siya'y patuloy na gagamitin, mga kapatid, sa Rojas. The one of the largest and fastest growing Baptist church in Rojas City. So you pray for him. At marami rin po siya mga missions. And in fact, mga isasama niya po rito for the Men for Christ Conference ay mga missionaries po na nanggaling po sa kanya. And meron din po silang Bible Institute. At last conference ay maraming mga kabataan na nagpahayag na sila'y mag-aaral sa Bible Institute. Kaya salamat sa Panginoon na may mga kabataan nagkakaroon ng interest na ma-educate sila ng salita ng Diyos. Okay? Well, I hope you're ready. I believe tonight is a great night to once again see the power of God. Amen? I said once again to see the power of God. Amen? All right, shall we all stand please and let's welcome in our pulpit the pastor of the Baptist Church in Rojas City. Amen? Pastor Arnel Arquisola. Amen. Amen. Sino mga taga-Capiz dito? Di ba? Capiz Island yun, di ba? Capiz dito. Sino mga taga-Capiz? Oh, isa lang. Meron pa. Yeah. All right. Welcome to the Philippines. And so, ako'y naniniwala, mga kapatid, si Pastor Arnel, matagal na siya rito sa Manila, kaya makakapagsalita siya. Pero sabi ko, magsalita siya ng Ilonggo kay Ilonggo Mangko. Kapat kabalo mo na kung magambal ng Iloilo. So, blahain mo. Oh? All right. Amen. Thank you, Pastor. Hindi ako pastor yung tawag sa kanya, Pastor Nonoy. Kasi first batch kami sa Bible School way back 1986. Pero ako hindi nagpatuloy dahil hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-English. Kaya I was so disappointed that time. Umuwi ako. I was 9 months old. Ako na, parang napilitan lang kasi custodian ako sa sa church. Napulot lang ako kasi diyan sa Talipapa, sa Pasita. Natulog sa Luneta 3 days and 3 nights kasama si Jose Rizal. Natulog sa may Ruas Boulevard kasama ko naman yung mga yung nangilimos na mga Muslim. Yung mga Badyaw. Oh, kaya akala ko nga pagpunta ko sa Manila, maging artista ko eh. Kahit traidor na lang, okay na sana sa akin. Pero wala eh.
tinawag, ang Diyos ang tumawag sa atin. It's been a long, long story. Sabi nila, pag inilagay yung aking buhay sa maalaala mo kaya, maraming iiyak. Sabi ko, bira pala, no? At 8 kami sa Bible School, pero umuwi ako dahil hindi ako marunong at palagi ako naglilinis araw-araw. I was 18 years old that time. At I've never dreamed to be a preacher. 36 years na ako ngayon as a pastor of our church in Roa City. 2 years as mission, and this coming December is our 34th anniversary. Nag-speaker namin yung pastor in our first church anniversary. That was 1993. Maliit pang anak namin. Wala pang ito sila eh. Wala pa pala kayo eh. Si Arvian lang yun, saka si Arvin. And I thank God for my family. Wala pa ako ibang pangarap sa pamilya ko. In fact, si Arvin saka si Arvian, grade 3 lang yun. Kasi yung konsepto natin at saka yung prinsipyo dati, pag anak ka ng pastor, dapat hindi sa labas, dapat sa ministry din. So grade 3 lang sila. Pero rin ako makapaniwala na kahit grade 3 sila, pero naka-college sila. Yung isa kong anak, kumuha ng ALS. So out of 1,000 plus, nasa top 10 siya. Si Arvin naman, grade 3, pero nakapag-aral sa college, hindi lang natapos kasi medyo loko yun eh. Alam mo naman, very strict tayo. Kunting pag hindi sumunod, pinapalayas ko. Oh, kasi prinsipyo, kung ayaw mo sa akin, hindi tayo ano pang silbi na magsama tayo. Even sa our church, hindi pa ako nagpapalabas ng membro. Wala po sa akin, wala kami nag-i-excommunicate. Ang sabi ko lang, pag ayaw sa aking leadership, umanap kayo ng ibang pastor. Yun lang, very simple lang. Kasi alam naman natin na dapat sa loob ng church, dapat magkaisa tayo. Opo. Kaya pasalamat sa Panginoon si Arvin sa Vietnam, pag-pray niyo kasi gusto ko na siyang papalit sa akin. Hindi ako magre-resign, hindi ako magre-retire kasi wala sa ministry. Kundi ko pa yung aking sarili na magkaroon ng katulad ginawa ni Pastor Hill na punta sa mga mission at tutulungan namin. Yung aking pangalawa, nakapag-asawa ng pastor sa Pasig City, and they are greatly used by God. Ang aking pangatlo, mag-aasawa ng missionary, and then after 1 year, kaya nandito kami kasi bukas ihatid namin siya sa airport. Alam nyo, isa na lang natira sa amin na anak namin. Oo. Babalik sila after 1 year. Inihintay ni Dr. Clayton. At mag-deputize and then balik dito sa Iloilo para mag-start ng gawain. At yung ika-4 ko, yung bunso namin, ay graduating siya ngayon. Nag-OJT siya ngayon sa mga school. Graduate ng Conservatory School of Music sa San Agustin sa Iloilo. Ang aking dream namin ni Miss Arquisola, gusto ko lahat na sa ministry sila. May 4 kami nga adopted. So yun po, at siguro kilala nyo na ako, pero hindi pa nakakilala, wag yun akong kilala kasi baka umuwi kayo kaagad. Thank you, Pastor Nonoy, sa this great privilege. Actually, sabi ko rin, Ben, wag mo sabihin kay Pastor Nonoy na pupunta ako dito. Kasi sa Sunday speaker ako sa San Jose del Monte, Bulacan, sa isang anniversary. Then proceed na kami sa Hong Kong dahil magpipreach ako doon. Sabi, wag mo sabihin kay Pastor Hill na pupunta ako ha. Sabi niya, hindi pwede. Pampira, sinabi niya, ayaw ko talaga mag-preach eh. Gusto ko makinig eh. You know, kahit matagal ako sa ministry, ang gusto ko mag-learn pa rin eh. Amen. Kaya nag-uusap ko ni Mrs. Capo niya,
nilagay tayo ngayon sa isang simbahan, sa isang pastor na makakatulong, maka-impluwensya pa sa atin na gumawa pa lalo sa gawin ng Panginoon. Marami akong mga kaibigan na pastor, lalo sa Maynila, Visayas, Mindanao. Pero alam nyo, magaling ang Panginoon na maghanap ng tao na yung maka-impluwensya sa iyo na maganda. No? And I thank God for that. No? And 15 years na, 19, my last preaching here. Andiyan pa lang yan. That was 2012. 2012. Nagtaya ako dito. 3 beses ako nakapag-preach Sunday evening palagi. Hindi ko makalimutan yan. So katapusan yung 2012. Ngayon 2026 na. At salamat sa Panginoon. Hindi ko alam kung anong ipipreach ko, pero itong binigay sa akin ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 8, please. Hanggang ano oras ko dito, Pastor Noy? Hanggang matapos. Hindi kasi mag-preach ako sa church namin, 1 hour, 45 minutes, mga gano'n. Kaya, kung merong di nakikinig, ay 2 oras po. Kaya, kailangan makinig po kayo, ha? Actually, ang preaching ko sa Ruas, Tagalog, with Ilonggo, kasi may kaming live stream, at yung mga members namin sa labas ay nakikinig. At sabi ng pastor, yung iba, hindi maka-intindi ng Ilonggo kasi matagal na dito sa labas. Kaya yun, napilitan ako mag-Tagalog. Anyway, in 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 9, let us read this responsibly. We'll read verse 1, then you will read verse number 2. Very familiar, no? Verse in the Bible. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God, bestowed on the churches of Macedonia. For to their power I bear record. Ye and beyond their power they were willing of themselves. And this they did not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. Therefore, as ye abound in everything, in faith, in utterance, in knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through him his poverty might be rich. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you for this great privilege that you have given to us, Lord, to be in thine house, to study, to listen to the Word of God. Lord, I pray that you will bless the message tonight. Thank you for the leadership of Pastor Lorena. Thank you for this church, the Baptist Church. Lord, I pray for your power, for the Holy Spirit. Empower your servant to give wisdom and understanding, Panginoon. Lord, give us a simple and practical message tonight. Kayo po ang makumausap sa bawat puso ng inyong mga anak ngayong gabi. Use me and make me a blessing.
I pray now that you will bless our time together in the Word of God. May your name will be glorified in our midst. Holy Spirit, we thank you that your presence and power is so real to us. And I promise you, Lord, that we will give you back the honor and the glory. We ask this in Jesus' name. Amen. Thank you. And be seated. The Macedonian believers, a model of the Christian life. Atin pong tingnan ang church na ito bilang modelo, ehemplo, na sa kanilang mga ginawa kung paano sila naging, sabi nating, totoong mga Kristiyano o mga mananampalataya. You know, it is one thing to be a Christian, but it is another thing to be a model Christian. Madali lang po sabihin na Kristiyano tayo. Madali sabihin na tayo po'y anak ng Diyos. But you know, in reality, hindi makita sa ating buhay yung totoong pagiging anak ng Diyos. Kaya nga isang bagay na ikaw ay Kristiyano, pero isang bagay din na ikaw ay ehemplo, example bilang isang Kristiyano. Model as a tatay, model as a nanay, model as a student, model as a worker or, a businessman or a businesswoman. You have a good testimony, so to speak. Yan ang ibig sabihin ng tinatawag nating model Christian. And we can see here in our text that we just read, imposible na silang maging modelo. You know the story. Pero naging modelo sila, hindi lamang sa taga-Korinto, kundi naging modelo sila sa ating kapanahunan ngayon. Kaya nga, ito'y isinulat at ito'y pinakita ni Apostol Pablo na sila po kahit na sila'y parang hindi karapat-dapat at hindi nating masabi na magandang modelo, pero makita nyo kung paano na sila ay naging modelo sa lahat ng tao at sa lahat ng mga kasimbahan. Si Apostol Pablo po ay sumulat ng mensahe sa mga believers sa Corinto, who is a wealthy place. We know about the Corinthians church. Mayaman sila, marami mga membro talagang ibang klase. May mga position sila sa gobyerno, may mga impluensya sila. Subalit, sa kanyang sulat, ang kanyang ibinahagi itong buhay ng mga taga-Macedonian believers. We know that the Macedonian believers are composed of Thessalonica, Philippi, and Berea. At makita natin kung paano sila inusig, paano sila pinagpapatay, pinersecute, at kung paano yung mga trials, at kung gaano sila kahirap sa pinakamahirap. Imposible na sila gawing halimbawa at modelo. Sapagkat ang karami naragi natin narinig na kapag ikay modelo, talagang mataas yung paningin ng tao sa inyo. Meron kang natapos, maganda yung personalidad mo, pero ito po, kabaliktaran. Kung ikaw ang mag-aral, pag ito'y iyong talagang hindi ito pwede. Pero makita po natin tonight, I'm going to share with you the characteristic of these Macedonian believers that made them an example and a model to Apostle Paul and to us. At lahat, mga iniguma, ito ay ating actually, medyo hindi natin to kayang tapusin, pero I promise na hanggang 1 hour lang ko dito. Kasi kung ubusin ko ito lahat, isang buwan ko ito na preaching eh. Oo. Kaya, ano lang muna, hindi kasi sa totoo lang. Oo. Kasi linggo-linggo ko ito na i-preach. Now, first of all, paano sila naging model? They are models of the sufficient grace of God.
Sila po ay nag-example sa tinatawag sufficient grace. Ibig pong sabihin, sa buhay ng mga Kristiyanong ito, makita natin the remarkable grace of God in their lives. We can see here, mga kapatid, na iba yung kanilang, yung katangian at kapansin-pansin, katulad dito sa inyo. This church is a remarkable church. Akalain nandito kayo sa isang subdivision at mayroong malaking gawain dito. At hindi lang kayo kapansin-pansin dito sa Metro Manila. Doon sa Visayas at sa buong mundo, kilalang church nyo, kapansin-pansin. Ang church na ito, sapagkat meron silang nakitang katangian sa inyo, mga kapatid. Nang tanong ngayon, is your life a remarkable model of the grace of God? Their lives are proofs and evidence that God's grace is greater than our needs. That's the grace of God. Despite of their struggles, despite of their difficulties in the ministry and hardship, but we can see the grace of God na hindi nyo pwedeng pantayan at hindi pwede nating itatabi because of the power and the grace of God. Hindi ito po payaman-yaman. Hindi po ito kung ano ka man kasikat sa mundong ito. Tayo po'y magkaroon ng remarkable na sa ating buhay sapagkat ang biyaya ng Diyos ang nakikita sa atin. May dalawang sitwasyon sa kanila. Sa kanilang buhay na makita natin in verse number 1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. The Bible says that they were in a great, verse number 2, trial of affliction. But you know what is the remarkable? Anong nakikita mo sa kanila? Sa kanilang kalagayang naghihirap, the abundance of their joy. Yan pong biyaya ng Diyos. That's why if you're going to be a model Christian, you will display in your life what the grace of God can do. Alam nyo, I've never expect na ako po'y hanggang ngayon hindi ko pa alam bakit ako nagpastor. I don't know why. Because, you know, it's impossible. I used to be a drug pusher. I used to be a drug addict. Nakulong ako sa Roa City Jail one day because I was 16 years old that time. Nagbinta ng 2 match ng marijuana kasi wala pa yung shabu dati. Meron mga Corex, mga volume, yun tinitira namin. Wala akong pera pero mga kaibigan ko, mga anak ng doktor. May mga pharmaceutica, may mga pharmacy po yan. Bigyan kami ng pera, kami bibili, siya lang ang magbibigay sa amin. Kasi, bata pa ako, wala na akong tatay. My dad died when I was 6 years old in Masbate. Taga-Rua City yung nanay ko, taga-Rua City yung tatay ko. Nagtana ng nanay ko, nag-aaral sa nursing sa Iloilo. Yung tatay ko naman, police patrolman naman ng Rua City in 1960. Ay yung tatay, yung lolo namin, veterano na army sa Philippine veteran siya sa army. Ayaw niya mag-asawa si nanay sa isang pulis kasi daw, ang mga pulis marami daw asawa. Sabi, hindi naman siguro lahat. Marami diyan, kargador, tigta-3 asawa eh. So to make the long story short, pumunta siya ng Masbate from Roa City. Nagtayo doon ng negosyo, yung mga daing. Hanggang pinagdumami yung negosyo nila. Hanggang Cebu, hanggang Zamboanga, hanggang Maynila. Pero dumating ang panahon na
Sumakay siya ng pambot kasi yung pambot namin na dalawa, yung isa, wala pang makina. Dito pa sa Manila bibili. That time, mga 1960s, ito pa bumili ng makina eh. Wala pa sa Ililo, wala sa Ruas. Nasunog yung pambot. Lahat ng pasahero, siya ang nagsalba. Kahit mga bata, pati nanay ko. Sinalba niya kasi marunong eh. Yung tatay ko, 6 foot yun eh. At saka, talagang ganda katawan. Maskulado. So, hindi niya lang mayroon siyang heart failure. Ilang oras na sinalba niya lahat ng kanyang mga pasahero. Nakita na lahat, gumaganyan siya, nakatalikod siya. Patay na. And then, ang pinakamalungkot, after 3 months, nag-asawa yung nanay namin because my mom that time she is 41 years old. Yung inasawa niya, yung makinista pa namin sa pampot. Andito ngayon sa akin, 79 years old. Nanay ko, she just passed 5 years ago. 90 years old na nanay ko. And I thank God na ako nakapag-baptize sa nanay ko, ako nakapag-baptize sa nanay ko. Yung stepfather ko, nandiyan ngayon, sabi sa akin, nanay ko, way back 1990, kasi nung nag-mission kami sa Ruas, kasi wala kami masyadong support, 200 pesos yung support namin. That time, Pastor Noy, mabuti ka, malaki pa yung sayo dati. Sa akin, 200 pesos lang, but no regrets, kasi no regrets ang awit eh. Kasi hindi ako, ngayon ko lang nalaman na hindi believe sa akin kasi hindi nga ako nakatapos ng high school. School bukol pa ako. Hindi marunong. So, pero pursige kami. I was 21 years old. And my wife is 21 years old when we got, married. We started to work in Roa City in 1990. So imagine 200 pesos support sa mga mission namin. 2,000 ang support nyo, nagrereklamo kayo. May mga motor kayo, may mga cellphone kayo. May mga necktie sa pa. Ako, isa lang ang necktie ko pula. Ang long sleeve ko, mahimulmul pa dito. Yan palagi nga ginagamit kapag linggo. Yung sapatos ko pang Sunday, pang sulwining, parang buhaya, gumaganyan. Sinusuota ko lang ng plastic para ang medyas hindi babao. Naranasan namin, wala kami bigas. Naranasan dalawa naming anak, si Arvin sa Carvian, na walang gatas for many, many months. Yung yung pabukal sa, yung Kasi walang churches noon nga nagsusupport. Hindi ngayon na kapag meron kang missionary, may mga churches na magsusupport, partnership. Noon sa amin, wala kahit isa. Kaya sabi ko, hindi ko maintindihan kung tinawag talaga ako ng Panginoon. Many, many times I want to quit. But I thank God for my wife because she is ahead of me sa Bible school. Naging teacher ko siya sa Bible school, sa pedagogy. Kahit di ako marunong magturo sa bata, pinapasa ako kasi mayroon sa palang pagtingin sa akin. Joke lang yon. Huwag kayo maniwala. Because that time, sabi nga, kahit 20 pesos, 10 centavos ang hindi mabili yung mukha, pangit talaga. Ngayon medyo nagkunti-kunting, basta sa Panginoon ka, gwapo kayo. Yung mga pangit, wala sa Panginoon eh. So, yon ang nangyari. So, nung namatay ang tatay ko, nag-asawa ang nanay ko, iniwan kami lahat. Nag-asawa yung mga kapatid ko. Sa 5 kami magkakapatid, sa totoo lang, wala ang biro, andito ako sa pulpito. Akong pinakapogi sa lahat. Parang ayaw nyo maniwala. Akala nyo, bawal magsinungaling dito. Oo, alam mo bakit? 4 yung babae, 1 lang akong lalaki. Okay tayo, kanina, ayaw maniwala. Ngayon, naniwala na kayo. Gawin nyo ba akong babae? Hanggang dumating. Napaniwara. Naranasan ang buhay na walang sino mang gusto. Uwi ng bahay, lasing, chain smoker. Walang sugal sa aming lugar kung wala ako. Magnanakaw.
Lahat na lang. Kaya nga, napakahirap. Ilang Bible school ang pinuntahan ko, walang tumatanggap sa akin dahil ako nag-graduate ng high school. Salamat na lang. Na meron sa Bacolod na kahit 5 lang kami, 4 na babae, 1 akong lalaki. Pero yun nga, medyo school book ko lang. Yun na lang. Patuloy lang sa gawin ng Panginoon. In spite of problem nga, the pain, struggles, mga bagay, pero makita mo dito, masaya sila nga naglilingkod sa Panginoon. That's what you call grace. Hindi yung grace na marami kang pagkain. Hindi yung grace na magandang trabaho mo. Hindi yung grace na wala kang sakit. Hindi lamang yung grace na meron kang marami kang pera. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga bagay na makikita mo sa mundo ito. Ang biyaya ng Diyos, you cannot explain it. Why? Ang Diyos ang nagbibigay sa puso ng bawat isa. Not only that, that we can say that they were what? In deep poverty. Kaya nakikita sa kanilang buhay, the evidence of the grace of God. Alam niyo naman, lahat naman tayo may problema eh. Opo, may pigati naman tayo eh. May pag-uusig tayo. Ako, 3 bisan gustong patayin. Walang persecution sa Pilipinas katulad sa persecution namin sa Ruas. I tell you, parang mawawala ko sa pagiging pastor ko. Kasi mahilig ako sa rambol eh. Pero grabing biyaya ng Panginoon. Yung 3 na papatay sa akin, mga kapitbahay lang namin. Kasi nabagsak kami ng gawin, wala pa yung wall. Walang bintana. Alam mo, ang CBBC, ang Christ Bible Baptist sa Ruas, mulat sa pool, wala kaming gate, walang bintana, walang pirtahan. Nakapunta kayo, Pastor, Brother Roy, di ba? Walang pintuan, walang bintana. May bintana, pero walang takip. Ngayon, nasa 4th floor kami, wala pa rin bintana. Could you imagine for 35 years, hindi kami makapabintana, hindi kami makapag-aircon, kaya napakahirap ng buhay namin doon. Pero makita mo ang power at ang biyaya ng Diyos na walang sino man makapaniwala. Bakit? Hindi sila makapaniwala sapagkat hindi nila nakita ang biyaya ng Diyos sa buhay namin doon sa Ruas City. You cannot explain the grace of God. Kaya sabi ko sa church, kung nagpapagawa tayo ng pagtitipunan ng Panginoon, para sa Panginoon, gawin natin yung pinaka-the best. 3 years na yung building namin, hindi pa tapos. Yung sa likod namin nga 3 stories, hindi, 5 years yun. Yung dito sa gilid na may basketballan na maliit lang, 5 years din yun. Ito 5 years din. Sabi ko, 3 years na tayo. Ay, ayaw nga maniwala ng mga pastor eh, na wala akong support sa Amerika, sa Canada. May nag-offer sa akin millions of dollars. Pero ayaw sa akin na patanggap kasi bawal. Sa kanya hindi bawal, sa akin bawal. Pero masunurin ako eh. Never compromise. Ang aking prinsipyo sa buhay, may Diyos ako na kayang tumulong sa amin. Hindi ko sabihin na hindi ako tumatanggap, may tumulong. Pasok lang. Pero mga kapatid, yan po lahat ay pera at yan ay sakripisyo ng mga membro na linggo-linggo nag-raise kami. Para lang dyan. I thank God for our full-time staff, Bible students. 2 lang ang aking kinuha na, 2 men namin na answers na may skill. Lahat, puros full-time. Kaya 1 taon wala kaming klase. 2 na lang araw yung Bible school namin. Wala pang pasok kasi palagi sa trabaho.
Nabi ko, Pastor Nunoy, ang aming pera. Yung first fruit namin, nasa 2 million lang. Taon-taon yun lang ang nagpapano sa amin. Kasi pag nagpagawa ka ng building, 40-60 yan o 60-40% yan. Dahil libre, pakainin mo lang mga Bible student sa mga inasal na tig 10 cup ng rice, solve na. Kaya walang mga inasal sa amin na nag-i-smile kapag kami papasok na eh. Doon galing ang mga inasal, ang may-ari yan si Boy siya. Doon galing sa sa Ruas, pagpasok namin, tuwang-tuwa kasi nasa 30 plus kami. Paglabas namin, hindi na kami binati, oh. Kasi isang Bible student, 10 cup. Kung minsan di pa inubos yung manok, ini-take out pa. Sabi ko, saan nyo dadalhin yan? Pastor, babayang gabi, pwede pa namin itong ulamin. Kami lang, may Bible school na libre lahat. We spend 1 million of pesos para lang sa Bible school namin. Yan po'y funded ng aming church mismo. Mga mahirap, 85% walang trabaho yung membro namin. Kaya ayaw makapaniwala. Sabi ko, ayaw maniwala, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ang alam ko, ang Diyos nagtitiwala kasi siyang nakakaalam ng lahat. Yun. Doon lang sa Bible school, libre pagkain. Pero by cup lang. Kaya pag lumabas yan every Friday, tapos ng trabaho, buhos, imagine, bubuhos kami, hindi lang 24 hours. Start kami yung isang floor, start kami ng 8 o'clock in the morning, natapos alas 2 ng hapon. Kasi wala kami isa lang mixer. Yung mixer pa, mamaya patay. Hiniram lang kasi namin. Hindi kami makabili ng ganun kahit mura. Kasi yung pera talagang, minamaximize namin eh. Yung mga membro, pati babae, nagtutulong. Amen. Totoo yun. May mga, hindi ko lang dala yun. Gusto ipakita ko sa inyo balang araw. Sorry. May pala ko dito. Sana pa. May makapaniwala. Pero sabi ko, matatapos din ito. Pagbalik niyo doon, next year, tapos na yun. Hindi lang muna. Mahal ang aircon eh. Alam mo bakit ayaw na magpa-aircon? Maliban na wala kami pambayad, napuputulan kami. Ayaw maniwala, sabihin ko sa inyo. 6 months ago, naputulan kami. Magkano? 29,000 lang naman yun eh. Hindi ko hindi ko pinapahiya ang church namin. Pero gusto ko lang makita niyo yung biyaya ng Panginoon. Kasi kahit anong achievement mo, ano man ang accomplishment mo, pat sa'yo yan nakatingin, lahat ginawa mo, hindi mo makikita ang biyaya ng Diyos. Pero kung wala kang ginawa at nagawa mo yan, ang Diyos ang makikita sa buhay mo. The grace of God is sufficient to every believer. Kasi pag nakakumplis tayo, hindi na makita ang biyaya ng Diyos sa atin eh. Ang magaling yan. Kasi ganon sila. Sana yung biyaya ng Panginoon. Amen. Alam, persecution, grabe. Yung 3 na gustong papatay sa akin, 2 pinatay ng Panginoon. Hindi ako masaya. Yung isa, na-stroke siya. Ngayon siguro patay, hindi na nakita. Lumuluhod sa akin sa Hall of Justice. Sabi ko, huwag kang lumuhod. Ako'y tao, katulad mo rin. Mr. Andara, number 1 shooter. Sa Capiz. You see? But what makes you a model Christian is your attitude. Kung bakit ang isang tao ay nakaka-bless ang kanyang buhay, mga kapatid, dahil ang kanyang attitude, mga kapatid, ay makita sa kanya ang biyaya ng Diyos. Amen? Now question, how's your attitude? Ano ba yung ugali natin? Makikita bang biyaya ng Diyos?
Yung attitude na kahit may problema ka, na kahit ikay inuusig ng pamilya mo, na kahit ikay walang pera, walang trabaho, pero nandyan ang kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Minsan tayo, pag may problema, talagang makikita talagang may problema tayo eh. Pero sila hindi. Hindi sila nakitaan na kahit sila ay merong affliction, merong great trial, merong mga problema, wala silang kapira-pera, pero hindi mo makita sa kanilang mga mukha. Ganon sila mga kapatid pagdating sa biyaya ng Diyos. Yung makita na mabigat ang problema nila. Listen, money is not the issue here. When you have a problem, it's the grace of God. So they're example of the sufficient grace of God. You know, sometimes may mga pagkakataon, kung balikan lang namin yung pinagdaanan namin, kuminsan sabi ko, wow, napailing na lang ako. Ako, tumatanda na rin ako. Although bata pa. Pero yung puso ko, gusto ko pang mag-double time sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung pag-alis namin ngayon, hindi lang sa kay Via, hindi pa ako pupunta dito. Kasi Tuesday, Wednesday, may Bible school kami. Thursday, Friday, nasa missions caravan kami. We travel 4 hours. Kaya bininta ko yung sasakyan ko na nabili na yan, Pastor. Yung sasakyan binigay ng church, bininta ko na yun, Buddy Roy. At papalitan na yung medyo malaki-laki na magkasya yung dalawang grupo sa Hi-Ace at saka itong Commuter Deluxe. Para sa missions caravan. Ang sarap, akala mo matanda ka na, pero pagbalikan mo nga nag-house to house ka, nagpipreach ka sa mga tao, ang saya mga kapatid. Hindi mo iniisip yung gasto, yung pagkain, yung sakit sa tuhod, yung puyat sa pagdadrive, uwi ka sa ruwas, madaling araw. Wala doon sa amin nga mag-stop over ka, nga may McDonald's, makapi-kapi, wala. Biyahe ka from Katiklan, doon sa may Boracay, papunta sa, kasi meron kaming 5 na bagong misyon sa Aklan. Every week yan, ginaganyan ko. Walang stop over doon na mag-drive-thru ka sa McDonald's. Mag-drive-thru ka to, damo to aswang. Alas 8, wala nang Tiangge. Meron 7-Eleven. Kaya kung minsan yung ininom ko, hindi na kape. Tanduay, yung ano lang, yung Coke Zero. Mira na slip on the tongue ako ha. Joke lang po yun ha. Naka-live tayo dyan mga membro. Kaya mga challenge kaya sabi ko sa mga member, sa mga preacher every Tuesday, I have a class sa aming mga preacher. Pinapauwi ko sila. Nag-aaral kami. 30 minutes coffee, 30 minutes fellowship, 30 minutes na yung mga problema. Hanggang umabot kami ng 3 hours and then 1 hour na lecture sa kanila. Sabi ko, pwede tayong gamitin ng Panginoon kahit wala tayong tinapusan. Pero mas maganda nga nag-aaral tayo. Akalain mo 35 years ako nga pastor, ni isa ka libro, wala akong binasa kahit yung introduction. No, I'm not joking. Bible lang ang binabasa. Kasi nung sa high school ako, 5 years ako, hindi ako magbasa. Hindi ako nagbabasa, hindi ako nagsusulat. Kaya sa Bible so, nangungupya na lang ako. Salamat nakapasa. Marami din dito. Sige, pagpatuloy mo yan. Sabihin ko sa iyo, walang biyaya ng Diyos na iyo. Sa
panahon lang namin ang biyaya ng Diyos. Pastor na rin. Imagine that, no? Talagang nakakaiba talaga. Iba sa ministry. Maraming kaya ang church ang tawag namin, 33 years of God's miracles. Kasi lahat milagro eh. Milagro nga ako nakapag-asawa kay Bibian. Milagro nga ako tinawag ng Panginoon. Milagro nga ako naligtas. Lahat na lang milagro sa buhay ko. Sa pagkakauboy, naniniwala ko anumang miracles na nangyari noon sa Old Testament, sa New Testament, I still believe that God's miracle is available. Kapag maganda ang relasyon mo sa Diyos at ginagamit ka ng Panginoon. Kaya walang milagro na nangyayari sa buhay mo kasi iba yung attitude mo eh. Ang milagro ng Diyos, matatanggap mo na ma-experience mo yan sa kung ikaw ay may tamang relasyon at attitude sa ating Panginoon. When we started the work in Ruas, 1995, I tell you, dalawang Bible school pinuntahan ko. Sa Iloilo, hindi ko tinanggap dahil dapat graduate high school. Sa kabila naman, di ako tinanggap. Kalahin mo yan. Pero salamat sa Panginoon. Kaya pag maalala ko mga panahong yun, napapailing na lang ako sa Panginoon. Sabi ko, wow, grabe yung biyaya ng Panginoon. And you know, the Lord must design that way. So that, you know, whatever success and achievement is not because of this man. It's because of the grace of God. That is what God wants us to us. Bilang mga anak ng Diyos, that you become a model of the grace of God. And you can see here, we can see here, in these Macedonian believers, walang-wala sila. Makita natin ang ebidensya na kanilang buhay na makita niyong biyaya ng Diyos. Kaya dapat may realize natin din dito ngayong gabi. They are a model of the sufficient grace of God. Siguro, kindesign ng Panginoon na sila'y maghirap. Kasi lahat naman may purpose ang Panginoon. Maybe kindesign ng Diyos na magkaroon sila ng great trial and affliction and persecution. Kindesign ng Diyos nga talaga sila ay maghirap. Hindi dahil gusto ng Diyos na sila ay maghirap. You know what I mean? Kundi dahil gusto niya na hindi gusto niya sila ay masaktan. Kundi upang ipamalas ng Diyos ang biyaya sa kanilang buhay. Para ano? Para maging modelo, maging example sa atin ngayon at sa marami pa na sa kabila ng bigate, kahirapan, trials in life, kahit walang-wala, masigasig sila at masaya sila na naglilingkod at makikita ang biyaya ng Diyos upang sila'y parisan sila at gagawa din ng tama para sa Panginoon. Pag naunawaan nyo yan, mga kapatid, may kagalakan sa pagsubok. Ang problema kasi minsan, because of our personality. Alam niyo ba yun? Kaya nagka-problema tayo minsan because of our personality. We're only focused on finding the solution to the problem. But we're not mindful of God's purpose for the problems. Madali tayong umanap ng solusyon. Madali tayong umanap ng ibang tao, pero hindi natin alam na bakit ikaw binigyan ng pagsubok, malaking problema, para makita mo sa buhay mo yung purpose ng Diyos kung bakit binigyan ka niyan. Yung testimony dito, si ma'am, meron siyang sakit. You look at the result.
You see, kung minsan nagreklamo tayo dahil palagi ka lang may problema. Alam mo kapatid, kung magandang attitude mo, pasalamatan mo may problema ka eh. Para mag-trust ka pa sa Panginoon. Kasi pag wala yung problema, marami kang pera, marami kang mga bagay, wala ka nang hinihingi pa eh. Wala ka nang hinahanap sa buhay. Kaya kung minsan binibigyan ka ng Diyos na mga ganyang problema, mga sakit na parang ayaw mo na, para makita ko ng purpose ng Diyos sa buhay mo. Ako, sabi ko sa kay Miss, sabi ko, pasalamat ko sa Panginoon na habang ako'y tumatagal, naging magandang relasyon ko sa Panginoon. I spent a lot of time. Hindi mo ko mapahawak ng cellphone pagising ko. Sabi ko sa church, ugaliin nyo na pagising nyo, walang cellphone. Yung iba naman, di cellphone, pero yung kaldero ang inuuna. Kahit sino pang nagtitext yan sa akin, at kahit sino pang tumatawag, wala makistorbo sa akin dyan. Kahit humingi ng panday, ng pagbili ng materials, hindi ko iiwanan to hanggang hindi ko natapos. Ang ganda sa loob, pastor, kapag ginuna mong Panginoon, ibang klase talaga. Iba yung pakiramdam mo at iba yung buhay mo sa buong maghapon na kahit wala ka na pambili ng materyales, kahit may mga problema ka maririnig, may mga nagkikritay sa'yo, pero iba pa rin yun, hindi ka natitinag eh. Bakit? You know God, ang ganda ng tema natin sa camp, that I may know Him, dito lang namin kinupya. After 1 month, yung tema namin sa World Mission 21 World Missions Conference, that all may know Him. Para naman malaman ng buong mundo kung sino si Kristo. And we praise God for the result of our camp. Sabi na, Pastor, sinulit speaker natin. Siyempre, pag-pray nyo, gano'n pa rin, Pastor. We are not mindful of God's purpose why He allows problems and temptation comes our way. Because when you find out the purpose of God, yan ang magbibigay sa iyo ng joy. Yan ang magbibigay sa iyo ng endurance to endure the pain in that problem. The purpose of God, yan po ang biyaya ng Diyos. That is the remarkable grace of God. Hindi yung position mo, hindi yung anumang bagay o na-achievement mo. The remarkable of God is the grace of God. Amen? Kung di lang sa biyahe na pa ito, nandito pa kaya tayo sa ministry? Wala na. Ang hirap. Kaya sabi ko sa mga Bible student, ngayon, napakapalad nyo. And I praise God. Sabi sa mga missionary, we have 5 foreign mission in Africa and in Asia. Wala silang malaking support na tinatanggap. Pero sabi na, Pastor, salamat sa training. Na kahit kunting pagkain, kunting ulam, kunting kanin, dito sa Africa, Pastor, ang mahal dito sa Ghana, Africa. You just received 35,000 pesos. Ang bilihin sa Ghana, dubli dito sa atin. Wow. Pero may Ghana pa rin silang magmisyon. Nasa 5 years na sila. The Coros family. Kaya hindi sayang yung tinuturo natin sa kanila kahit nasa kahirapan, kahit na mahirap sa Bible school, pero okay lang. So, kaya sinadya ko na ng Panginoon ang kahinaan natin para doon mo makita ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. At doon makita kung ano ibig sabihin ng biyaya ng Diyos
sa pamagitan ng buhay mo. Amen? Model of sufficient grace of God. And then number 2. Hanggang 2 lang yata tayo eh. Their lives are models of the sufficient grace. But these Macedonian believers, number 2, are models of their steadfastness. Models of steadfastness. They are models. Modelo sila ng attitude na kahit gaano kahirap ay nanatili sila at nagpapatuloy. That is steadfastness. Kaya sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain of the Lord. The word steadfast is from the word steady and movable, not subject to change, rooted, na kahit anong bagay na pwede makaalis sa'yo, hindi ka maalis. Kaya sabi dito sa verse number 2, how that in a great trial of affliction, the abundance of the joy, and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, ye, and beyond their power, they were willing of themselves. The Bible says they are in a great trial of affliction, the abundance of their joy. May crisis sila, pero malungkot ba sila? Hindi. Sa kabila ng kahirapan, sila'y naging masaya. Tayo, pag walang pera, yung mukha natin, parang impyerno. Hindi na magpunta sa church, hindi na masaya. Bakit walang pera? But here, hindi sila malungkot. They were joyful, not because they are denying the pain, but they knew the secrets, and it became the reason of their joy inside. Kung alam mo lang kung ano ang makapagpasaya sa'yo, kahit lahat ay wala, maging masaya ka pa rin. Ang ibang Kristiyano kasi nabubuhay lang sa pagkukunwari. Kaharap mo, akala mo masaya. Pero sa totoo lang, malungkot yan. Mukhang masaya sa Facebook, pero kapag wala sa Facebook, malungkot naman. Pasilpi-silpi pa. Pero sa totoo, in deep inside, empty. Masaya kahapon, malungkot ngayon. The Macedonian believers is not like that. Steadfast sila. Steadfastness in their faith. Alam nyo, life condition did not affect their attitude, which was a real manifestation of their genuine conversion. By the way, isa sa mga bunga ng taong ligtas, yung totoong convert, mga kapatid, steadfast yan. Yung steadfastness. Meron ka ba nito? Are you a model of the grace of God? Are you a model of God's steadfastness? Praise God. They were models. Example of God's grace and steadfastness. They were not quitters. They were winners. Ano nakakalungkot? Ang daming mga full-time, maraming mga Bible student, maraming mga dating faithful sa church, nag-quit. Siguro dito sa inyo, bihira lang kasi kita ko, very steadfast kayo eh. Mga masasaya kayo dito, sigaw kayo ng sigaw. Amen. Oh, sa iba, hindi to maganda. Kaya nung pumunta sila doon, nabuhay yung aming conference eh. Yung iba, pasunod-sunod pa, imin-imin, pag-uwi, backslide. Hindi tama na yun.
Ah? Tayo ba example or model of being steadfast in times of trials? Baka sabihin mo, Pastor, may nagtanong ba sa iyo, Pastor? May nagtanong ba sa iyo, Pastor Noy, na bakit palaging trials? Meron ganun. Sa akin, maraming mga nanay. Pakinggan niyo po ito, ha. It is almost impossible to grow in good times. But you will grow in bad times. Pag walang problema, walang trials, walang hardship, struggles, it is impossible for you to grow. Kaya nga nilagay ng Diyos ang mga bagay na ito para tayo maging matibay, maging malakas. Pag wala ito, walang silbi, walang kwenta ang ating Christian life. Kaya ako, sabi ko nga nung Sunday, sa aming family Sunday, at natutuwa ako. Thank God for, alam, dito ko sinunod yan eh. Yung isang buwan na lesson about family. Yung outline mo pa nga yung ginagamit ko eh. Hindi ako nahihiya. Sana ako pukukupya. Wala naman akong nakitang baptist ka may mga family month, family Sunday, this linggo-linggo, family preaching. Andyan yung dalawa, alam nila yan. Amen. Nung last Sunday yung preaching ko, a godly home. I tell you, kahit ako na pastor, iba yung naramdaman ko eh. Yung mga family, forward, umiyak. May managte sa pastor, first time in my life. Yeah, sir. Sabi ko, Lord, salamat. Bihira ka makakita ng pastor na nagpipreach about family. Believe me, I've been in many churches. Luzon, Visayas, sa Mindanao. Hindi ka mag-grow. Sabi ko sa mga membro, sabi ko, church, wala na ako ibang hinahanap sa buhay. Nandito may membro kami, si Jessica. Pupunta yun ng Taiwan, pero ngayon hindi pa nakapunta. Wala kaming bahay. Wala akong bank account. Ang church sa amin, walang bank account. Wala akong office, kahit maliit. Wala kahit isa. Roma 3 Yung anak ko na sa bunso, mahal yung tuition. Ang church na nagpapara, may mga bigay 5,000, 3,000. That is 100,000 ang tuition nun. Paano ako makapagpaaraling support ko sa church? Wala nga 10,000. Linggo-linggo. Pastor, malaki na yan. 40,000 a month. Hindi mo alam ang binibigay ko sa offering? 10,000 a week. 1,000 nga tithe, 1,000 nga love offering, 8,000 sa faith promise. Hindi nga makapaniwala ang iba eh. Sa karami namin, ako ang number 1 nga malaking magbigay sa church. Wala akong sideline, hindi ako nagbibinta ng Cebu. Hindi ako nagdadrive ng tricycle kahit jeep. Hindi ako humingi, wala akong utang sa membro kahit isa. Kaya walang membro magsabi, Pastor, may utang ka pa sa akin. Wala akong inutangan kahit isa. I've learned to be content. Nasanay ako na wala akong pera mulat sa pool na ako nagmisyon. Ang daming offer sa magandang gawain natin dyan. Sa Canada, may nag-offer sa akin millions of dollars. Wala eh. Ayaw ng pastor ko eh. Kahit organized ako, masunurin pa rin ako eh. Sabi nga na iba, pastor, pera naging bato pa. Sabi ko, totoo yan, pera naging bato pa. So actually, sinisisi ko rin sarili ko. Balderoy eh. Sana tinanggap ko noon eh.
That was 8 years ago. Siguro kung sa'yo ako nanghihingi ng advice, nakuha ko yun. Pero pasalamat ko, alam mo mga kapatid, pasalamat kung may pamilya ako, may asawa, hindi nagrereklamo. Mamatay ako ngayon, halimbawa, walang bahay itong ang pamilya ko. Wala itong is na tatanggapin. Walang insurance ito na tatanggapin. PhilHealth meron. Pastor, mali yan. Bahala ka kung anong pagsabi mo sa akin. Mali man ako. I don't care. Praise the Lord. Malapit na dumating ang Panginoon eh. Ay, malamang bumating ang Panginoon bukas. Ano gagawin mo? Hindi tsamba-tsamba ang ating buhay, kapatid. We know that. Huwag mo sabihin matagal pa darating ang Panginoon. O palagay natin matagal pa. Ano mo yung pera mo? Itatago mo sa bangko? Kaya wala kaming bank account. Alam mo bakit wala kaming bank account? Kasi wala kaming pera. Lahat na pumapasok na pera, linggo-linggo. Sabi ko, Pastor Nunoy, maliit lang offering namin. Last year, we have only 7 million. Eh, malaki na yan kasi sa probinsya kayo. Tama yun. Kasi dito siguro mga 30 million kayo eh. Pero ang dami nyo eh. At may trabaho halos sa Maynila. Doon walang trabaho doon, Brother Roy. Alam yan ng mga taga-kapi sa mga probinsya dito. Kaya nandito kayo eh. Kahit backslider, sana punta agad pag na-backslide. Dito! Totoo yan. Kasi wala na church doon. Hanap sila dito ng trabaho para mapalayo sila sa church kasi nahiya sila kasi nag-backslide lalo mga full-time. Kaya pagbalik nila, mga maso na sila, magaling na, mga purma na. Lahat na nag-graduate sa Bible School namin, kaya nag-graduate, lahat alam ang gawain sa building. Kasi araw-araw nga, building kami. Yung aming subject, practical arts, halo ng simento. Ayan, si Jessica, nakahalo pa yan eh. Walang exempted doon sa amin. Kaya sabi ko, pambihira itong buhay. Wala. Ay, nag-uusap kami ni Mrs. one time. Okay ka lang? Pag kinuha ko ng Panginoon, wala man kaming school. Ano, iiwan ko sa kanila. Kaya yung iba mga pastor doon sa Visayas, kahit buhay pa at malakas pa yung tatay na pastor, ang pinagpalit yung kahit di nag-graduate sa Bible School ng mga anak nila, kasi pag namatay doon sila, at sila pa rin magpapastor. Para silang tumawag. Ako, hindi ko tinawag ko si Arvin, sinasabi ko lang sa kanya, ayaw niya nga eh. Sabi ng mga pastor advice sa kanya, tanggapin mo na. Niya, ayoko, doon ako tinawag sa Vietnam. You pray for him. Kasi gusto ko siya eh. Akalain mo yan, linggo-linggo may 10,000 ka pero balik sa offering. Kailangan pa ng sim ng materials, ibibigay ba? Walang, doon sa Bible School namin, hindi kami nagbibili ng isang grocery. Every day, 1,000 ang inihingi sa akin ng nag-in-charge sino magluluto ngayon. Bawat araw may nagluluto, iba-iba. Pagkasya niya ng 1,000 sa 30 to 40 katao. Sige, pagkasyahin mo. Kahit magaling kang accountant, pagkasyahin mo. Yung isang kaban na bigas, pagkasyahin mo sa isang linggo. No, I'm not joking. Pero makita nyo, ang bihira. Sabi ko, hintayin nyo lang. Balang araw,
Araw-araw, hindi na 1,000 budget nyo, 10,000 na. Pag-rapture. Pero ibig sabihin, na kahit gano'ng sitwasyon, pero yun, doon yung kagalakan eh. Andun yung masipag pa rin eh. Linggo-linggo, meron kami bisita. Last year, we have 27,000 souls saved. We have 2,000 plus first time. We baptized, guro mga sa 100 lang, pero at least. Saan ka makakita ang baptist diyan sa Visayas? Sige nga. Kahit dito nga siguro sa Maynila, maliban na sa Soul Winning Church. That's right. You're right. Wala ka makita doon. That's right. Kaya nga, napakapalad nyo dito. Napakapalad nyo na meron kayong ganitong church. Meron kayong pastor na ganyan ang puso. Bihira lang ang pastor na gano'n ang puso niya sa gawain ng Panginoon. Kahit binata ang pastor niyo, nandiyon pa rin. Sabi ko, sa pamilya ko, sabi ko, salamat, ninyo man ako isinumbat sa akin. I've been in many countries. Sa Asian countries, halos napuntahan ko na. Canada, nakapag-preach ako doon. Hindi ako may punta para magbakasyon, invited. Kahit di marunong mag-English. Sa 10 Canadian church, isa lang ang outline ko. Sabi ng kapatid ko, tsaka hipag ko, tsaka minsan, wala ka na bang outline? Sabi ko, bakit? 10 churches na pinunta natin sa 9 na linggo, yun pa rin, hindi na kami nabibless. Kasi wala ko ibang magawang outline kundi yun eh. Nakasulat lahat yun. Pati tawa, sinulat dun. Pati joke. No. Hindi ako nag-joke doon, hindi ka mag-ano doon, magkiklik. Pero tumatawa sila. Tumatawa sila. Iwan ko bakit tumatawa sila. At yung pamasahe namin ni Mrs., tama-tama lang, na-refund lahat. Wow. Hindi kami humingi doon ng, pumunta kami doon, hindi para mag-deputize, hindi para humingi ng pera. Inibita kami doon sa isang conference, at doon bago kami uwi, nakapag-preach kami. Sabi ng isang pastor, labi na si Sir Lito, yung classmate natin, at teacher, Yanel, dito, ilang Pilipino pumunta dito, kahit sa akin, hindi ko pinag-preach. Ikaw lang. Ikaw isang tawag mo lang sa mga Canadian, kaagad, pinapunta ka, kahit di ka mag-preach, pero pinag-preach ka. Last year, I gave almost $1 million pesos in my offering. Wow. Saan galing yun? Secret. Yung sasakyan ko, bininta ko, nabinta pa ba ni Roy? 700,000. Gagamitin para sa gawain. Lahat ng aming pinag-ipunan na binigay ng mga alas, mga wedding ring namin na mga lumalim pa sa Vietnam, kung saan. Andiyan sa Palawan, 100 plus thousand. Hanggang hindi pa nakawad. Hindi pa nagawad, hindi pa natubos. Andiyan sa building. Kaya sabi ko, kahit hindi ko man tinanggap yung millions of dollars na yon, at least makikita mo yung biyaya ng Diyos sa building namin ngayon. Wala kahit anino nga dolyares. Hindi ako proud. Ang Panginoon tinataas ko. Eh kung tumulong doon si Pastor Wood, galing Canada yan. Dahil sa kanya. Hindi, wala naman no string attached. Hindi papalitan ng pangalan. Siguro kung si Pastor Hill magpapalitan mo, the Baptist of Ruats, bigyan kita ng wimil, tatanggapin ko siguro. Mukha ko ba mukhang pera? Mukha lang. Kasi bilog eh. Pero hindi yung puso ko.
Kaya walang may isumbat sa akin kahit sino pa. Kahit harap-harapan kami. Alay ni Pastor Hill. No way. Ginagamit lang kami. Pero hindi kami gumagamit. You need to have that right attitude. Napagkagantularan ng isang Kristiyano, especially in times of suffering. Maganda yung testimony ka ni Ma'am kahit may sakit siya. Pero nakaka-encourage yun. Nasa kabila sa pain, sa kabila nga may sakit siya, nag-aaral. Nasusulwering. Hindi nagre-reklamo. Sinong tularan nyo yung palaging ang sinasabi ito, maraming pera, magandang trabaho? Yun lang ba gusto yung tularan? Walang problema yun if you're blessed by material things. Pero mas magandang tularan yung isang tao nakita mo ang biyaya ng Diyos sa buhay niya. Yung bang pastor ni mag-worry ba na? Ay nako, absence ba? Ay may sakit na cancer. Lord, baka mag-quit na yun. Masipag yun. Sulwiner yun. Panginoon, hindi nagagawin ni Pastor Nunoy. Sasabihin ni Pastor Nunoy, kilala ko yun. Kahit may sakit yun, nandito yan sa church. Yung steadfastness na tinatawag. Ha? May narinig ko sabi ng pastor, and I quote, a Christian life daw ay hindi patagalan. Christian life is kundi patapatan. Hindi sinasabi dito kung ilang taon ka nang membro dito. Ang pinagsasabi dito, kung ikaw ba'y matapat sa matagal mo ng panahon dito sa church. Kasi maraming mga membro, ang tagal na sa church, pero hanggang ngayon, walang ginagawa sa church. Hanggang ngayon, kuripot pa rin. Bakit? Hindi tama ang puso. Is being faithful in spite of hardship. The Macedonian believers, they are faithful in spite of trying times. The Macedonian believers did not even think that they are exempted from their commitment in giving. And that is my third point. They were example in their sacrificial giving. Ibang klase. Walang-wala, pero nagbibigay pa. Ikaw meron, pero hindi ka nagbibigay. Kaya hindi ako makapaniwala, makapagbigay ako. Imagine, wala ba akong pangangailangan? Meron. Pero bakit? Inuuna ko kasi ang Panginoon eh. Nasupply na ang pangailangan ng asawa ko, ng mga anak ko. Ako, pag mag-birthday ako, next month na. Lahat. Isipin ko lang, Pastor Noy, yung binigay sa akin para sa bahay sana. Kasi may nagbigay sa binigyan ako ng lupa eh. First class na lupa sa harap ng Robinson. Maliit lang, 110 square meter. Dati, magkano? 2,500 per square ngayon. Ang mahal na. Milyon na. So nag-meeting yung mga men. Bigyan natin si pastor ng bahay. For 8 years now, bibigay siya ng pera. 300,000 to 50,000. Nandiyan, CDC, alam yan. Kung iipunin, mga nasa 2 million na. Pero until ngayon, wala kaming bahay. Nasaan? Nasa building. Amen. Kaya sa Millennial Kingdom na lang ako magbabahay. Di kayo niwala? Millennial Kingdom? Ay nako, kawawa ka. Babalik pa tayo dito. Hindi kayo babalik dito? After the rapture? After the judgment seat of Christ? May 1,000 years of Christ. Si Pastor lang mo ang mayor ng Taguig. Si Brother Roy among chief of staff.
Maabot mo yan, Brother Roy. Huwag ka man kahit naka-retire ka, maabot mo yan. Sabihin ko sa'yo. Iba sa inyo, janitor kasi hindi kayo faithful eh. Parang may ibang ano natin dito. Surprise. I'm just kidding. Kahit ganun tayo, maging matutom lang kita. They're faithful. Ang issue dito, mga kapatid, hindi yung kung magkano binigay mo, kundi gaano ka katapat na magsakripisyo para sa gawain ng Panginoon. The Macedon believers. Ngayong gabi, hindi ko na pagpatuloy eh. 10 points ito eh. Nasa 2 points pa lang ako eh. Wala pa. Introduction pala sa point number 3 yun eh. Ako, madali akong kausap. No. Siguro baka hindi kayo nayos dito hanggang 12 o'clock kayo dito, pero ako 1 o'clock lang ako eh. Yung iba, masaya siguro dahil tapos na ako eh. But you know what? Bago tayo magtapos, dapat makita sa atin ito ng mga katangian. Itong 3 lang Yung ika-4, sold out. Yung ipang-5, surrendered life. Makita ba sa inyo? Sabi nga, napakapala ninyo, dito kayo sa Maynila eh. Pero ang tanong, makita ba sa inyo? Yung example, yung pagiging modelo. Makita bang biyaya ng Diyos sa buhay niyo? May balcony kami, pero nakaupo lang, 2 set pala ng upuan. Sabi ko sa church, hindi dekorasyon yan. Hindi yan nilagay ng Diyos para lamang pag may conference. Nung conference natin, nasa 700 plus yun. Ibig sabihin, maka-accommodate ng 700 yung aming May purpose yan kung bakit nilagay ng Panginoon yan. Lahat tayo, maging masigasig lamang. Thank God for our members. Meron kami 75 years old, they are soul winners. Umabot na kami dati ng 130 soul winners. Ngayon, iba, pinahinto ko kasi tinanggal ko sa choir, tinanggal ko sa kasi magandang mga ginagawa. Sabi ko, pag soul winner ka, dapat filled ka sa Holy Spirit. Huwag kang lumabas nga hindi ka man nakapag-devotion. Sasabak ka sa gera, andyan ang diablo, pagkatapos hindi ka fully armed, wala kang madadala sa Panginoon. Kaya pasalamat ako, andito ako ngayon sa inyo, dahil marami akong matutunan sa pastor nyo. Kaya this coming August, sabi ko sa mga preacher, kasi kung sila lang, hindi sila makapunta dito eh. Sabi ko, hanap ako ng paraan. Kahapon bago ko umalis. May ticket na tayo, 16 tayo lahat. Round trip. Via Iloilo. Kung isipin mo, anong gagawin namin dito? Pero hindi, advance yung thinking namin. Hindi kami uuwi na wala kami makukuha. Hindi kami atin ng conference na gano'n na lang. And it's the beginning na mayroon pang gagawin ng Panginoon sa buhay namin doon sa Visayas. By the grace of God. Sana po itong mensahe na ito ay magpaiwan sa mga puso natin. Mag-remind sa atin. Sa kabila na kahit mahirap,
may mga pinagdaanan tayo, pwede tayo maging modelo sa biyaya ng Diyos. Sa steadfastness at sa pagsakripisyo sa pagbibigay sa Panginoon. Ako, naawan ako sa mga members sa church. Linggo-linggo. Yung first fruit namin, nasa 40% pa lang nakapagbigay. Magbibigay yan pag December. So matatapos na namin yung 4th floor. At magagamit yon. Hindi kami nagmamadali. Kung ano lang provision sa Diyos, yun lang sa amin. Parang ano ba, yung prayer, Lord, give us our daily bread. Hindi ka makapag-pray ng ganyan kapag punong refrigerator mo eh. Yung araw-araw na bibili ka ng ulam, 400 pesos na isda, Brother Roy. Tanghali, hapunan, 200 pesos sa pandesal sa kakape. Sa 40 katao. Makapag-pray ka, Lord, give us this day our daily bread. Diyan mo makita ang biyaya ng Diyos araw-araw sa buhay mo. Kahit gaanong daming pera mo, hindi ka maging masaya kapag hindi magandang puso mo at makita ang biyaya ng Diyos. Thank you, Pastor. Kilan Diyos, salamat po sa iyong biyaya. Salamat sa church na ito, patuloy gamitin niyo po sila. Na marami pang maimpluwensyahan kung paano lumago at paano maging matibay kag may integridad sa paglilingkod sa inyo. Palayan niyo po ang invitation ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God is speaking to your hearts with a message. Let's make business with God. Let's come. Muli po, Diyos, nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa paggamit niyo po kay Pastor Arnel. Thank you for his great testimony, O God. Thank you na kayo po ang kanyang proclaim, Panginoon. Thank you for your grace. Kaya kami lahat, Panginoon, nabubuhay sa pamagitan ng inyong biyaya. None of us can live without your grace, O God. Even our salvation is by grace. At yung aming pamumuhay bilang anak po ninyo ay sa inyo rin pong biyaya. Magpapatuloy po kami sa inyo pong biyaya. Salamat po, Diyos. Nawa pong lahat ng ito ay mangibabaw sa aming buhay, Panginoon, na lahat kami, lagi po namin titignan ang inyong biyaya na mag-a-abound po sa buhay po namin. Help us to be a model, O God, of Christianity. Let your light shine on us, O God. Thank you. We praise you for what thou hast done in the midst of us. In Jesus' name, amen.
Well, everybody can shout aloud amen for that great message. Amen. Did you get something? That's reality, brethren. That's reality. Amen. Yan ho ang totoong Christianity. Sabi ko po sa inyo. No, kita natin ang biyaya ng Panginoon. Great message. Amen. All right. Let's ask the ushers to please come, and we'll have a regular offering on Wednesday night. And once again, I'd like to encourage you to give your tithes and offering and also your commitment. If you still have to pay some commitments, please pay your commitments. Go ahead, dancers. Alright, magpasalamat po tayo sa halaga na maipon po natin sa gabing ito. Dakila Diyos, makapagyarihan po sa lahat. Salamat po sa napakaganda po mensaheng pinaabot niyo po sa amin. Salamat sa pag-abot niyo po kay Pastor Arnel Arcasola. Patuloy niyo po siyang bless ang kanyang family at maging ang ministry pinagkatiwala niyo po sa kanya sa kapis po Panginoon. At maraming salamat din po sa muli pong pagkakataon na ang bawat isa po sa amin ay magiging kabahagi sa inyo pong gawain sa larangan po ng pagbibigay. I-bless niyo po ang inyo pong mga anak na magkakalob, Panginoon. Patuloy po silang lumago sa pagbibigay. At sa mga walang kakayanan, i-bless niyo po upang sila po ay magkaroon po ng kabahagi sa inyo pong gawain sa larangan ng pagbibigay, Panginoon. At sa mga may kakayanan pero maaring hindi pa po nila naunawaan ang kahalagaan, ang kagandahan ng pagbibigay, Panginoon, kayo po ang patuloy na mangusap sa kanila, Panginoon. At Panginoon, ang salapi po na malilikom ay patuloy po na magamit para sa lalo pang ikalalago ng inyo pong gawain. Kayo po ang maitaas, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
right, bago po tayo, meron po tayo dito 13 first-time visitors. But before we do that, I know you're blessed by the message. Amen. Man, I'm telling you, alam mo, habang nagpipreach kanina si Pastor Arnel, naalala ko yung mga ginagawa namin, naalala ko talaga yung, this is really, ito po yung realidad na ministry. You see, in his ministry, money is not the issue. Okay? Kalain mo, for 36 years in the ministry, ngayon sinabi niya sa akin, Pastor, diyan pa rin kami sa taas nakatira. See? At ako naman, nagpapasalamat sa Panginoon. Marami naman sa inyo rito. Katulad sabi nga ni Brother Roy, lipat ka na dun, sir, sa bahay mo. Sabi ko, hindi, may bahay na ako. Okay na ako dun. See? So, kaming mga nagtatrabaho mga kapatid sa ministry, may tulugan lang kami, okay na kami dyan. May tulugan na kami. Kahit wala kaming Coke, wala kaming Pepsi, okay lang yan. Pag may alimango lang. Yeah. But anyways, so mga kapatid, we'll have a special offering, and I believe you're touched by the message. And man, I'm telling you, let us be a part of the ministry there sa Rojas City, mga kapatid. And alam ko, si Pastor Arnel, wala pa akong balita na nanghihingi ito. Wala akong balita na siya ay, pupunta isang lugar for money. You go ahead, ushers. But let's give. Amen. Let's be a part. Amen. Amen. All right. Let's do it.